From Naga City to Metro Manila in just 8 hours na biyahe? Tara, alamin natin. Good day mga lakbay! Babiyahe tayo sakay ng bus papuntang Metro Manila. Ang sasakyan natin ay ang isa sa pinakamalaking bus company dito sa Bicol Region. Bali ang sasakyan natin ngayon ay ang Skybus with CR na Legazpi St. Jude Transport na sister company din ng Bicol Isarog at Peña Francia. Hello. Ang pamasahe nila sa ganitong Skybus with CR from Naga to Manila ay 1,300 pesos. Sa mga discounted like student, PWD or senior ay 1,030 pesos. Sa biyahe na to, malalaman natin kung gaano nga ba kabilis ang biyahe from Bicol to Manila at kung maganda ba sakyan ang Bicol Isarog sa malayo ang biyahe. Good morning. Nabubuo na po tayo pag bilaw meso. Gusto pong magpapupulat ng kwarto na ba? Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, maglakbay muna tayo. Galing Biracatanduanes itong ating sasakyan na Skybus. Meron itong 2x1 seating configuration sa unahan at naka 2x2 naman sa parting likuran. Meron na din itong middle door katabi ng CR para maiwasan ng siksikan, papasok at palabas ng bus. In terms of specs nitong unit, ito ang Xiongtong H12 Super High-Decker with 375 horsepower powered by Weichai. Meron na din itong charging ports kada upuan at pet-friendly itong Bicol Isarog basta masunod lang ang kanilang requirements. Makakasama din pala natin ngayon si Anthony Marinay Patria o mas kilala nating si Road Warrior. 15 years na daw siya na nagsiservisyo dito sa Bicol Isarog kaya every time na may bago ay isa siya sa mga napipiling bigyan ng unit. May speed limit na 80 km per hour itong sinasakyan nating bus. Kaya kahit anong tapak mo sa silinyador, basta na-reach niya ang maximum speed, ay di na ito magdadagdag pa. Pero kahit na ganun, ay malakas naman itong bus, especially sa mga paahon na kalsada, kaya madali niya lang din ma-reach ang speed limit. Yung parabas yung mga speed limit daw. Kahit yung mga 330, ano ba yung teacher weight ko? Oo. 1 yung speed limit bagay. Napaulot. Yung biyahe niyo ni Migo no? Ganda rin ng action ng... Inabutan mo yun sa ano? Sino? Si Migo doon sa Timonan. Tinuhubo yun ng una. Tapos nasunod na ako doon. Karami ako nakaparating niya. Tapos tumigil doon siya. Kasi dito ngayon kaya di magdami kong Madadaanan natin ngayon sa right side ang Naga CBD Terminal. Dito ang sentro ng sakayan at babaan ng pasahero ng mga bus na pumapasok at lumalabas sa Bicol Region. Kakaan sa libo. Babae. Maya-maya lang, may nakasabay tayong Silver Star High Gear P12. Ito yung first trip nila galing Samar, bali 12 AM ang alis nila sa Giwan, pabalik ng Manila. Yung mga bago kasi nila, inan nila dun sa Samar. Wala pang alps no?
Dito ay na-reach na natin ang 80 km per hour limiter ng bus. Kaya kahit anong tapak sa silinyador ay hindi na to nadagdag pa. Vlog mo to. Ano? Yung wala na. Ano yung video talaga. Sa ganyan. Kahit anong game, wala na. Tukod na, no? Nakalaki na. Kaya walang itutulin to. Kung mga nagsasabing matulin, wala. Takbong tricycle lang to. Senta lang mga idol. Kaya huwag na kayo magalit pag ang caption diskarte lang ang baon. Wala talaga eh. Tama na diretso na yun. Wala. Yan yung turog ng 80, no? Turog din ng 80. Naabutan din natin ang mga bus na napila sa Naga CBD Terminal. Isa na dito ang kanilang Elite Bus Lazy Boy Taco from Vietnam with 2x1 seating configuration na 26-seater. Saan galing yan? Ayan. Wala Kaya pala maganda ang dito sa road kasi doon lang ang hinto, hindi na nadaan ng ano, no? Diretsuhan to. Diretsuhan. Kaya ang mga pasero na nasanay dito. Umaga. Gusto ko sa mga dito ang mga sakay. Gusto lang kasi ito. Wala sa amin sa pinang. 10 lang ang pasero namin. Diretso na yan. Hindi na kayo dumaan doon sa ano? Sa CBT din na kami napasok. Kasi meron naman nakatuka doon. Kaya kami tayo dito. Pero sa nga dating ano, kumpanya galing. Oo. Dito lang ang sumimulis. Di ba nag-wrestle ka rin dati? Ayun, yung aris yan. Wala pa na akong lipat-lipat. Wala na akong lipat-lipat. Sa Nailab eh. Grabe, bilis nga huli ng 100. Kasi ano, ating transmission. Automatic. Kalaban lang naman driver doon nantok. Mahal-mahal ng ano. Brake pad lang yan, ang hirap. Oo. Mahal. Mas malayo mag... Dati ang labang lang. Grabe yung atak. Napapatay ka rin ng ilaw eh, no? Nakikita ko sana eh. Oo, sa Scania kasi di ko magawa yan. Malayo ang ilaw nun. Nandun. Dati, yan man talaga gawain ko. Ang mahirap lang gawin yan sa Heger sa Scania kasi nandito yung switch. Ah, malayo. Ito lang problema, ganun mo lang. Yan yan. Sa kamay na lang. Kita mo rin kasi pag pinatay yung ilaw sa kurbata, pag dilim. Hindi mo Iyak na naman. Dito ay nakasabayan na natin ng ilang bus company na galing din Bicol. Halos pare-parehas ang oras ng alis ng mga bus, kaya sabay-sabay din ang oras na dating sa Manila. Pero nakadepende na lang din ito sa driver kung gaano katagal ang magiging biyahe. Kasi kapag inabutan ng sikat ng araw, ay traffic na agad ng bubungad. Marami tayo. Bumuka eh. Pero ano matulad na idol, yung Scania kumpara dito? Matulin to, mas malaki makanya. 360 lang naman yung Scania. Oo. Bawi na lang sa on yun, no?
Talo rin mo sa akin dito. Talo rin sa akin. Bisa pasukan. Ha? Picture mo pa. Biglang naiiyak. Finally, napapasok na tayo ng Carino Highway. Dito, masusubukan kung maganda nga ba ang ating nasakyan pagdating sa mga lubak at kurbadang kalsada. Dito din natin makikita ang lakas ng Xiongtong H12 375 horsepower powered by Weichai. Dahil kadalasan ng mga nasasakyan nating mga China buses is powered by Yuchai. Big nga. Kaya nabalis na rin yata. Yung ano? Okay. Kalaban to sa Bisaya. Marami ng karga. Puno ko ano ngayon. Ha? Puno ko ano. Kahit bagaya. Yung yutong nga nila doon, season, puno pa ng pagkain sa gitna. Sa Bisaya, Dito sa pagkirap wala. Ano lang. Kaya ka naman zero. lumuhog yung Antonina. Sa RMBN yun.
Eksaktong 10 PM na makarating tayo sa ginagawang kalsada dito sa Calawag. One way lang ang daanan dito kaya nagtagal din tayo dito ng 10 minuto. Sa mga oras na to, almost 3 hours na tayong naglalakbay mula sa Naga City. Pero dito sa pinil ng police line to eh. Di ba yung isang motor mo na yan? Ang ihatak mo. Pag-vlog din yan eh. Lagi rin yan. Lagi mo rin kasabayan. Nisan yata mga ano, kilo.
tayo. Pasado alas 11, papasok na agad tayo ng Gumaca Bypass Road. Isa to sa mga delikadong kalsada dito sa Quezon Province dahil sa sobrang tarik ng mga paahon na kalsada. Dito din masusubukan ang lakas ng Weichai engine with 375 horsepower. Tiger. Atas oh. Dapat kasi doon na kayo dumaan. Oh. Bayan ka na dumaan! Sa bayan na kayo dumaan! Nagsisinyas, nakaupo lang. Kaya lang, hindi sila nag-ano. Dapat nagsisinyas sila. Maahon yan, ang gabi. Parang bulko ata yan siya. Nakalusot pa ako, nasa nang babawi. Buti niya sa Corbada. Lumikod lang yung ano, yung hangkay. DMMC hala, ibigan sa road. Nang makarating tayo ng Atimonan to Pagbilao Zigzag Road, ay may nakasabay tayong convoy ng Superlines na galing din Daet. Isa din sila sa may pinakamaraming dispatch sa nasabing ruta. Tatlong Superlines ah. Dami.
Dito ay nakasabay natin ng DLTV na galing Legazpi Albay. Ito ang kanilang Greyhound Express na naka 2x2 seating configuration with CR. Ayun nga, ama. Pinsin ko. Bumuka. Pasado alas 12 ng hating gabi na makarating tayo dito sa Norb's Kitchen Meal Stop. Dito din ang stopover ng DLTV kasama ang mga Bicol Sarog at Peña Francia.
Kapag napuno naman dito, ang iba ay dumidiretso sa Fiesta Mill Stop kung saan din ang stopover ng Silver Star. Okay, boundary na. Good morning. Stopover na po tayo pag Bilao Quezon. Gusto kong magsabi dyan kung saan pwede na ba. Hanggang dito na lang din ang Willy Road Warrior at si Tatay Lanting naman ang papalit padiretso ng Manila. Isa din to sa mga veterano ng South Road, dati siyang driver ng Grand Star ng sister company ng Green Star na pagmamayari ng Mercado Family. Sa ngayon, wala na ang mga nasabing kumpanya pero ang ilang mga empleyado ay karamihan ay napunta ngayon sa HM Transport, South City Express at Silver Star na hawak ngayon ng Mercado. Gre-retail na rin po kayo, sir. Doon. Sa June. Nabugin doon yun. Galing kanya sa labas, hindi na sila. Yan. Veterano rin may dala ng mga bago eh. Oo, yung Bisaya ng mga rebelde. Oo. Kasamaan ka daw niya sa amin. Doktor na lang dati. Masama sa Grand. Finally, nakarating na tayo sa ating bababaan dito sa turbina at hanggang dito na lang din ang ating paglalakbay. Galing dito ay more or less 1 hour na lang papuntang Metro Manila. Based on my experience, sa ganito kabilis na biyahe ay napakalaking ginhawa, especially sa mga paserong may hinahabol na oras pagdating sa Metro Manila. Dahil halos walang abala sa daan, tipong pagalis mo ng Naga, pagising mo, Metro Manila na. May counting time ka pa para makapagpahinga dahil madaling araw ang dating dito. In terms of performance ng unit, pagdating sa lakas ng makina, ay masasabi kong isa to sa mga pinakamalakas na bus na ating nasakyan, especially sa paahon na kalsada. Malaking tulong din ang CR sa bus dahil hindi nahihinto sa mga alanganing lugar at isa din to sa dahilan na nagpapabilis ng biyahe. Meron lang din silang designated na stopover at may limitadong oras. Pagdating sa comfortability ng bus, ay suggest na maupo sa kanilang 2x1 seats sa bandang unahan dahil malawak ang legroom kumpara sa 2x2 sa likuran na may regular size lamang. Pero ang advantage nito ay mas mura kumpara sa 2x1. Pagdating naman sa suspension, sakto lang din ang play nito at hindi din ito masyadong nagayawang sa kurbada kaya maayos ang tulog ng mga pasahero. Abangan sa ating susunod nating paglalakbay dahil sasakyan natin ang local made body ng Almazora Volvo V11R galing Biliran papuntang Metro Manila.